Praise the Lord. November 2 po, 2024. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Tayo po manalangin. Praise the Lord. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa araw na ito, Panginoon, November 2, 2024. Na muli, O Diyos, na makapag-share kami na yung mga salita, na yung mga katotohanan. Salamat po sa lakas ng iyong abang lingkod, Panginoon, na ibinigay mo sa araw na ito, araw ng Sabado, O Diyos, upang muli, Panginoon, maisaysay namin sa aming mga kaibigan ng katotohanan na yung mga salita. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, kagaya ng araw-araw na pagtulong mo sa bawat isa, kahabagan mo kami, Panginoon. Samahan kami na yung Santong Espiritu sa pagdadala na yung mga salita. At nawa, O Diyos, ang aming mga kaibigan, Panginoon, ay makaunawa, Ama. Sila po ay makasunod, Panginoon, sa iyong mga kautusan, sa iyong mga katotohanan. At maging laging, O Diyos, ito ay maging kalakasan namin, ang iyong mga salita. Patuloy namin kami magtiwala sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Salamat po, inaangkin namin ang lahat ng pagdadagupay sa pangalan ni Jesus. Amen. Bati po tayo na happy birthday. Happy birthday to Brother Ferdinand Galang. Happy birthday to Sister Chia Herrera. Happy birthday to Brother Noli Bagalihog. Happy birthday to Brother Perdi Aban Galang. Happy birthday to Brother Joniper Paala. Happy birthday to Brother Rizalito Muñoz. Happy birthday po sa aming youngest, Catherine Parocha. At happy birthday sa aking pamangkin na si Nico Parocha lang. Nakalimutan ko yung tunay niyang pangalan. Yan po. So, happy birthday sa inyong lahat. Nasa November 2 na tayo ngayon. May God bless you, your family. May God always give you the strength, the wisdom that you need in everything that you do. And may God keep you safe always po. Yan. May God be with you always. And may you celebrate your birthday today as different, as the best birthday compared to your other birthdays po. So, enjoy your day sa lahat ng mga may birthday po. Happy birthday. God bless all of you. Malabo. Teka lang. Sagli po Ayun. Ayan. Okay. Okay. So, humingi po ako ng pasensya kahapon. Ayan, di na tayo cry baby ngayon. At naisip ko lang, hindi ko rin alam kung ang Panginoon po ang nag-ano sa akin. Kasi naubos ko yung isang banig na antibiotic. Yan po. So, feeling ko, hindi ko na overdose kasi 500 milligram siya. Pero siguro hindi na sana yung katawan ko kasi mahina na yung immune system ko. Hindi na kasi ako naggagamot po talaga. Pirmax lang talaga. Lalo na kasi sa high blood ko po. So kasi, hindi ko alam kung twice ko inulit yung video ko kahapon at para kong sirang plaka po na 10 times ko yata inuulit yung sarili ko, yung sinasabi ko. So, para nag-come up lang ako kanina. Hindi ko alam kung sinabi rin ng Panginoon na ko kasi yung gamot ko para yung naubos ko na yung ininom ko kaninang umaga. I think so. Yung isang piraso ng nung antibiotic po, amoxicillin. So sabi ko, feeling ko na na parang yung synthetic drugs kasi yan kaya hindi ko na talaga inaano So, siguro hindi na sana yung katawan ko. At ako naawa. Kasi nga, drugs pa rin yan. Sa yung mga nagda-drug addict po, naalala ko kasi meron ako pamangkin na yung pinapag-pray ko, nalulung siya sa drugs. Yan. At sabi ko, parang, ngayon lang kasi ako parang nalango sa maraming antibiotics. Bagamat nung nasa Dubai ako, yung 13 nga yung gamot ko.
sa brain, sa heart, sa high blood, 13 na kinds, no po. So, ayun, siguro yung parang lumulutang yung ulo ko kahapon na inulit-ulit ko yung video ko. Sabi ko, pabalik-balik lang. So, ganun lang pala nangyari. So, pasensya na po talaga. Ayan, at sana hindi na maulit. At bukas po, I thank you po sa lahat na nagsusupport again sa akin, sa patuloy na nagtitiwala. Bukas ay November 3 po. So, bukas na po yung home free sa Dubai Al Habtour City. 2 p.m. Yan ay Dubai time. Dubai time. So, ahead ang Pilipinas ng 4 hours po. So, pag doon 2 p.m. dito ay, alas 6 ba? Parang ganon. So, 4 na oras kasi. Yan po, prayin po ang Panginoon. So, invited po kayong lahat. At ngayon nga, para makasalba lang tayo sa 2 days na utang natin sa Panginoon. Ang title po ng aking FB Live today ay yung nga, how can we show our faith to God? Paano po natin maipapakita ang pananampalataya sa Panginoon? Bagamat sabi nga natin Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Now, yun pala, through the word about Christ. So, ngayon po ay nag-share tayo ng gospel, di ba? Through the word about Christ. Ito ay nakikinig na tayo ng salita ng Diyos. So, yung faith nga, paano ka mananampalataya kung wala ka namang narinig? Yan po. At, kumbaga, yung narinig mo naman, sila ba isinugo ng Diyos, diba? So, kaya, yung pananampalataya is pakikinig po. At ito na nga, nakikinig kayo sa akin ngayon, at kagaya rin ng nangyari po sa akin, ako ay lumalim sa pananampalataya dahil sa pakikinig. No po, yung nga sabi ko, hindi ko kilala ang Diyos. Aminin ko talaga na nananalangin ka pero hindi ko pala kilala ang Diyos, pero salamat sa Panginoon at siya ay nagpakilala na sa akin ngayon. Kaya yung sabi ko nga dati, 13 ako, tinatanong ko bakit kailangan mamatay. Biyaya ng Diyos nung tayo nakatanggap. Hindi agad-agad nawala yung takot sa pagkamatay. Nagkaroon tayo ng assurance na pag ikaw namatay ka, panatag ka kasi alam mo kung saan ka pupunta. Yan. Di ba po? Pero yung nga sabi natin na ang pananampalatayang kaligtasang ating natanggap, salvation, ay dapat nating ingatan. So, yan na rin yung pagpapalago ng pananampalataya po natin na po. At, yun nga, paano ba natin mapapakita ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagsunod? So, obedience pa rin. Diba? Ephesians 4:1, NIV. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So, sarili ko na lang, natin, ako, diba? Kasi tayo po yung nakatanggap na ng kaligtasan. Yan. At, sabi niya, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Diba? Kailangan nga ay tayo mabubuhay ng kung paano namuhay po si Kristo. Purihin po ang Panginoon. At sabi nga natin, ang iglesia, ang katawan ni Kristo, tayo po ay katiwala. Yan. So, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay katiwala na ng Panginoon. In Hebrews 10:14 NIV, For by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. So, yan nga kaya sinasabi natin lagi na kumbaga iba na yung buhay natin. Wala na tayo sa laman, kailangan mabuhay na tayo kay Kristo. No po, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kakalimutan mo na yung dating ikaw. Kunyari, ikaw ay, di ba, magnanakaw, lasenggo, adik, kakalimutan mo na. Dahil sa pakikinig mo na salita ng Diyos, unti-unti, makikita na ng tao sa'yo, ibang tao ka na. Yan. Ibang tao ka na, meaning,
binago ka na ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. In 2 Thessalonians 2:13, NLT ko pala ito nakuha. Okay po. As for us, we can't help but thank God for you, dear brothers and sisters. Loved by the Lord, we are always thankful that God chose you to be among the first to experience salvation, a salvation that came through the Spirit, who makes you holy and through your belief in the truth. Diba? Yung sabi dyan, a salvation that came through the Spirit who makes you holy and through your belief in the truth. Na yung Holy Spirit nga po, tatanggapin mo pag ikaw ay nabautismuhan. Ikaw ay lagi nakinig ng salita ng Diyos. You always hear the word of God from the sent ones of God. So, yung helper kasi, yung Holy Spirit po, na magbabago sa atin na maganap natin ang kalooban po ng Panginoon, na tutulong sa atin, baguhin ang sarili natin at tulungan natin ang ibang tao manumbalik po sa Panginoon. Kaya nga tayo po ay katiwala ng Diyos na ikaw ay living testimony po. Medyo hindi pa ako kasi medyo mainit pa ngayon mata ko. Ikaw ay living testimony nga na ang buhay mo ngayon ay, kumbaga, yung nga, namumuhay ka na parang si Kristo. Hindi ka perfect, pero yung nga, lagi tayo nag-church. Kasi everyday talaga nakagawa tayo ng kasalanan. Pero sa patuloy mong paglapit sa Panginoon, tutulungan ka rin ng Diyos. Para ikaw ay kung magagalitin ka, babaguhin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay chismosa, tutulungan ka ng salita ng Diyos, ng Panginoon, para kalimutan mo na yung pagiging chismosa, nangungupit, diba? Kung ano-ano mga masamang gawain. Yan po yung mga bisyo, yan, sa biyaya ng Diyos, nabubulol po kasi ako. Sa biyaya ng Diyos, wala naman po akong bisyo. Yan, so, purihin po ang Panginoon dahil, yung ngayon tatay ko lang nagkaroon sa amin na pero sa mga babae naman, wala naman kaming, and dahil nga tayo ay Kristiyano na, yan, diba, as from the word, yung Christian, diba, Christ-like na tayo, so, binago na tayo ng Panginoon, at yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. In Luke 18:8 NIV, I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Glory to God. Kaya nga yung pananampalataya po talaga ay yun ang hanapin sa atin ng Panginoon pag siya'y bumalik. Kasi baka mamaya, babalik na yung Panginoon, wala ka pa rin pananampalataya. Ibig sabihin, kunyari, nakinig ka na rin, nakinig ng salita na ito, nakikinig ka, marami ka napakinggan. Pero, sa dami na napakinggan mo, gulong-gulo ka pa rin. Siguro nakulangan ka ng prayer, di ba? Or kaya, hindi mo naman talaga hinahanap ang Panginoon. Yun ang masaklap kasi sa panahon po ngayon na darating ng Panginoon, dapat talaga hinahanap natin ang katotohanan at baka nasa harap mo yung katotohanan ay hindi ka pa umaaksyon. Yan. Yung lagi ko nga ini-example, sabi na Mala Presbyter Levi Periol, isa nananampalataya, isa nakikinig. Hindi tayo habang buhay makikinig. At lagi natin sasabihin sa ating sarili, o kaya kasakit sa kapitbahay mo na hindi na nabago ang buhay mo. Kasi hindi ka nananampalataya. Diba? Kaya sabi diyan, however, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Mahirap talagang makita ng Diyos ang pananampalataya sa sanlibutan. Kasi kunyari, yung mayayaman, diba, ang yaman-yaman. Hindi masasabihin sigurong hindi nabuklat ang Bible, may nakapag-share ng Word of God. Pero ang tanong kasi, yung bang taong nakapag-share sa kanila ng Word of God,
yun pa yung pinadala ng Panginoon. Kaya sila na nadala ng salita ng Diyos ay hindi sila lumago, hindi sila, kung kagaya hindi nakaunawa yung nagdala ng salita, hindi rin sila makakaunawa at wala silang Holy Spirit. Nasabi po natin, ang Holy Spirit ay, yan ay nasa tunay na iglesia po. Sa tunay na pananampalataya, 'di ba? Anong iglesia? Yung na tawag dito, inilabas, tinawag, at yung out, kaleo, tinawag pala baliktad po. Yung kaleo, yung out, tinawag sa makasalanang, kalupunan ng mga taong tinawag sa makasalanang inilabas. Sorry po, inilabas sa makasalanang sanlibutan. Ano po? So, ecclesia, yan. Yung preposition yata yung yan. At yung word na kaleo na po. Last verse ko. Ecclesiastes 12:30-14 NIV. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, andyan na po lahat. Kaya, ako nga sabi ko na, kahit may sakit, nangangaral ng salita ng Diyos, dahil tayo po ay, kumbaga, yung sabi sa akin ng Panginoon, kaya yung takot ko na hindi magawa ang kalooban ng Diyos, kaya kahit nagkabalibalintong na, paulit-ulit na pala ako para ko sirang plaka kahapon, 10 times ko inulit. Ang mga pinagsasabi ko, nag-roll, lang po, merry-go-round lang yung outline. 'Di ba? Sabi kasi, fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. Of all mankind. Malinaw. Ibig sabihin, yung nga, whether you are Christian, you are Muslim, you are any nationality, sabi mo na any religion, kasi yan yung laging gustong marinig ng tao, 'di ba? Wherever you are, fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment. So whether your deed is good or your bad, it will bring into judgment. And every deed nga ay may judgment po. Yan. Including every hidden thing, whether it is good or evil. Kaya nga, napakaganda po. Kasi paano natin mapapakita ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng pagsunod. Talaga yung obedience po, submission, napaka-importante. Yan. At para ikaw ay, 'di ba? Sabi niya, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing. Huwag nang ilabas yung naitatago mo. Yan, kagaya nga yung mga nangyari na kwento ko na sa inyo dati, ayan, sa mga mahal ko sa buhay, na yung nakatago, na hindi ko alam, inilabas ng Panginoon. Dahil sabi sa taas, di ba? I'll tell you, He will see that they get justice and quickly. Diba? So, pag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay gumagawa ng kanyang kalooban, you are doing every commandment of God, you are with Christ, you are with God, you receive salvation, you repent, diba? Everything, your sins, and you accept baptism. Lahat ng tinatago mo, hindi na ilalabas sa Panginoon. Pinatawad ka na eh. Pinatawad ka na. So, ganun po kasimple, yung obedience lang talaga. Yan, kasi kung hindi, talaga ilalabas ng Panginoon, kaya yung sabi natin, wala nakakakita, may nakakakita. Diba? So, wag na nating hantayin, mangyayari yung mga bagay na yon. Simple lang. Tanggapin natin lang po ang Panginoon, para hindi tayo humangtong sa mga bagay na ayaw natin mangyari.
Diba? Obedience lang talaga. Pag nanay mo, sinusunod mo, tatay mo. Pag misa, pag di mo sinusunod, may palo. Ganyan di sa Panginoon. Diba yung prodigal son? Naglima yun. Pero ano nangyari? Bumalik din siya. Yan. Pero nagsorry siya. So, ganyan po tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran. Tanggapin natin ang salvation. At kahit ano pa yan. Biyaya nga, sabi ko yung sa jail evangelism, 'di ba? Nakakatuwa na meron talaga nangangaral na kahit sila nasa kulungan. At least dun pa lang. Kaya paglaya nila, syempre iba, meron na, I think meron yung, hindi ko alam kung na-share ko po, nagaling yata siyang bilangguan, or parang iba yata, or nagdadrugs siya. Yan, pero napakagandang bagay, 'di ba? Na kahit nakulong ka do sa kulungan, nakakilala ka sa Panginoon. So sana po sa ating pong mga kaibigan, yan, wag na nating isipin yung mga sarado, mga ganyan. Dapat po ay tayo po ay maging, kasi sa totoo lang, pag ikaw siguro tatanungin na maraming tao. Ay kanina, hindi ko pa na-pull na pakinggan po yung mensahe na Mala Apostol Jonathan Periol. Totoo naman talaga, ang tao, nagmamarunong-marunungan. May pita ko. Diba? Kilala mong Panginoon, pero tumawag ka, Papa Jesus, Papa Jesus. Kunyari marunong, kunyari may alam. Hindi mo malalaman kung wala magtuturo sa'yo. At yun nga, hindi ka mananampalataya. Di mo nga, sabi nga, Romans 10:17, faith comes from hearing. Sabi mo, may faith ka, wala ka naman narinig. Ngayon, narinig mo na. Diba, biyaya ng Panginoon, nakarinig ka, hinabagan ka ng Panginoon. Kaya, bago pa mangyari, ang ayaw mong mangyari, diba? Alam mo po, hindi ko alam, sabi ko nga, baka banganggo ko. Kahapon ako nag-share, diba? Hindi ko alam bakit sumagi sa utak ko yung, wala kasi akong alam mo yung diba, bibili ka na sa yung nung, sa kabaong mo, yan. Sa mga tao, hindi po tayo natatakot na handa na po tayo biyaya ng Panginoon tayo tumagkas sa Panginoon. Natanong ko na to sa asawa ko dumating ako dito. Pero kasi nga, wala akong biniling ganyan, yung lupa, ganyan. Sabi ko, meron ba kayong yung lupa nga sa sementeryo, yan. Sabi niya, ako meron na. Kung sino mauna sa ating dalawa, yan, sabi niya ganon. Pero syempre dito po, kuya ko naman, kung ako nagkakamali, tinanong ko, Kuya Emer ko, kung ako nagkakamali po, sabi niya, ako kompleto na. Gusto mo, gamitin mo na muna, parang ganon. Yan, hindi ko sure, basta yun na ewan ko ba bakit kahapon, bigla ko naisipan yung mga bagay na yun po, hindi ko rin maintindahan. Yan, kaya, anyways, lahat po tayo ay hindi nga natin alam ang araw ng bukas. Yan, kaya, at saka ito pa, yung mga nagsabi sa akin na naoperan sa ulo, lahat na ako naman kumbaga, pinapaubaya ko sa Panginoon lahat. Yan, kasi kung ikaw ay katalagahan mo na, 'di ba? Kagaya ng mahal na late Apostle Arsenio Tan Periol, gusto man niya na mabuhay para mangaral, yung katawan niya bumibigay na. Yan, sabi ko nga sa inyo, 2 months or more than 2 months, sinabi na ng Panginoon sa akin na kukunin siya. Ako mismo, hindi ako maniwala kasi ang utak ko na abutan pa siya ng rapture. Yan. Yun ang ko na, pero syempre nga, tayo po ay bilang tao, ay mahina talaga tayo, merong katalagahan. Yan. At siya naman ay, kumbaga marami na siya nagawa. More than 50 years ng buhay niya, 16 pa lang yata siya, ay yung nga tinawag na Panginoon, hindi ko sure kung ilang pun taon. Yan. Tinawag na Panginoon, nagdala ng salita ng Diyos. At nung last Sunday,
nagbabasa nga ako ng comment, pero hindi lahat po. Hindi naman ako superwoman. Pero ang nababasa ko doon sa comment kasi merong yung global parang memorial service ba yan? Or tribute, parang ganon. Mababasa mo sa comment na salamat po mahal na apostol Arsenio Tan Periol. We will never forget you, our dear apostle, because our lives will never be changed only when you came to us and shared the gospel and we received salvation. Yan po na ang daming taong nagpasalamat sa kanya kasi syempre sa mga messages, kasi live po yun. Yan na, kundi nga, parang ako lang, kung di nabago yung buhay ko, bagamat tayo paralyzed, pero hindi magiging hadlang, or sabi mo ng regret mo pa, sobra talaga akong thank you. Dahil hindi ko makikilala ang tunay na Diyos kung walang nangaral sa akin. At kung ako naman ay hindi sumampalataya, yan, kasi po nga sabi ko, ako'y sunod lang din naman ng sunod. Kahit nga sa hindi tunay na pananampalataya, ako'y nagdadalo, pa kaya. Diba, ang biyaya, kinabagan ako ng Diyos. Dahil hanap ako ng hanap. No po, so sa ating mga kaibigan, huwag na tayo mag-atap muli. Magandang bagay po na sana kaya namin makilala nyo rin po ang tunay na Panginoon. Hindi yung nangangapa ka pa sa dilim. Hindi mo pa alam, kahit magbasa ka ng Bible dyan, kung wala kang Holy Spirit, wala mangangaral sa'yo na tunay na mangangaral, hindi mo yung maintindihan. Yan kagaya ko, nagbabasa ng Bible pero hindi ko maintindihan. Biyaya ng Panginoon ngayon, madali na ang mga salita ng Diyos sa akin. Purihin po ang Panginoon. So, ayan po, sana kagaya ko, mabago rin ng Panginoon ang buhay nyo. Yan, na hindi ka na nagtatakot mamatay. Hindi ka na nag-aalinlangan pag may problema ka. Walang pera, walang lakas, may sakit, maraming problema, may baha. Kasi alam mo, ang Diyos tutulong sa'yo. Diba? Kasi may faith ka eh. Lord, ano bagat tinanggap kita, gumagawa ko ng kalooban mo, tapos hahayaan mong naghihirap kami? Meron kang isusumbat sa Panginoon. Kasi may gawa ka eh. Yung sabihin lang sa'yo, hindi ka na nga naman nanambalataya, hindi mo ko tinatanggap, maghanap ka pa sa akin, manghingi ka pa na manghingi. Diba? Bagamat ang Diyos ay napaka-gracious. Na po, tama ba gracious? Or basta giver. Yan. Diba? Generous. Yan. Generous. Diba? Kahit ikaw ay makasalanan, kumbaga, hindi tayo makasalanan, di ba? Tayo tinutulungan ng Diyos. Napupurin po, Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa iyong katotohanan, Panginoon, na nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy, O Diyos, na nagbibigay lakas sa amin, nagbibigay, O Diyos, ng Panginoon, nagtuturo, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin alam. Salamat po sa iyong mga salita ng pagpapalakas. O Lord, lalo't sa iyong abang lingkod na hindi ko pipiliin, Panginoon, na mag-surrender sapagkat tinawag mo ko, inutusan mo ko, O Diyos, nararapat lamang ako'y sumunod upang ako'y maging tapat sa iyo, kagayang ikaw ay laging tapat sa bawat isa sa amin. Salamat pong muli. At Lord, patuloy ka magpagaling na may sakit. Patuloy ka, O Diyos, umabot sa mga taong nangangailangan. Panginoon, iyan man ay wisdom, iyan man, O Diyos, ay sa mga trabaho, kalakasan, pinansyal, Panginoon. Lord, ikaw lamang nakakaalam na lahat po ng aming mga dalahin sa buhay, aming mga piping panalangin, tulungan mo ang bawat isa. Dakilang Diyos, upang, O Panginoon, ay patuloy namin masunod ang iyong kautusan, ang iyong mga kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama, sa araw na ito sapagkat, Lord, isang malaking biyaya ang muli maihayag ang iyong katotohanan, dakilang Diyos. Patuloy mong gamitin ang iyong abang lingkod upang maraming kaluluwang maligtas, Panginoon, sa mga nalalapit ng mga araw, O Diyos. Malapit nang dumating ang gabi at wala nang makakapangaral pa. Salamat po, Ama, sa ngayon ay
I think huling araw ng cemetery evangelism sa aming mga kapatid na nagdadala na yung mga salita upang, O Diyos, pangaralan ang mga buhay. Dakilang Diyos sa sementeryo, Panginoon, na sila, O Diyos, ay makaunawa na yung mga salita, Panginoon, at minsay pa'y makilala ka. Salamat po muli sa araw ng bukas, ay araw ng linggo na magkita-kita kami sa Espiritu, Panginoon, sapagkat ikaw ay Espiritu at katotohanan. Dalhin mo kami sa iyong bahay sambahan na handa, Panginoon, sa aming mga sarili, sa aming mga pagkakaloob, dakilang Diyos, at Panginoon, na may offer namin ang aming mga sarili bilang living sacrifice, Panginoon. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, so again, kasi Sunday, para sana ay ma-full na wala tayong utang po sa Panginoon. Kaya bukas po, pag-pray nyo rin na tayo po muli makapagbahagi ng kanyang mga salita. At bukas po, yan ay home pray na. So sana, sa Dubai dyan, hindi ko kasi na ko yung number ni Brother Ponzi. Pero marami pong taga Dubai na ngayon ay lalabas, I'm sure, para magbigay ng tracts na invitation. Kung hindi nyo, wala kayong kilala, pwede nyo ko i-message para may guide ko po kayo. Yan, napakagandang bagay na makarinig tayo ng salita ng Diyos. Napakasarap pong makinig ng salita ng Diyos na po. Kung sana ibigyan lang natin ng pagkakataon ng Panginoon na makilala natin siya. Yan, talikuran muna natin yung mga k-drama, kung ano-anong mga, diba? Minsan sa buhay natin, talaga importante yung kaligtasan. Ako, see you all tomorrow and God bless us all. Glory to God.